kung pagiging loyal at unconditional love lang din naman, sure na! Numero 1 na riyan ang mga dogs. At kaya naman, anumang uri o breed pa man, deserve na bigyan sila ng wala ring kapantay na pagmamahal. Oh, totoo. Ito naman si Lucky, oh. Sobrang cute niya. At para pag-usapan ng kanilang advokasya, makakasama natin ang Program Director ng Animal Kingdom Foundation, Attorney Heidi Kagiwa. Good Magandang morning. umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito si Coffee, ito si Lucky. Yes, po. our morning. extra special dog. Extra special dog. Yes po, si Coffee po was rescued dito lamang pong August, no? Nakatanggap po kami ng report na meron nga pong isang aso daw na nakita na biyak yung kanyang... Sa video. So medyo, opo. Ngayon, so pinuntahan po rito ng isa sa ating mga volunteers, no, na si Chi, at ni-rescue po itong aso, pinagamot po namin ito. Sa kasalukuyan po, meron pong kaso po kaming isinampa laban po doon sa taong gumawa nito. But my gosh, look at the dog now, di ba? Napakaganda po. Napakaganda po. Napakabait po ng aso. Sobra. Mag-shake pa siya ito. Shake hands. Shake hands? Medyo ano siya, Mamaya. busy. Mamaya daw, mamaya. Coffee. Shake. Coffee, shake hands. Attorney Heidi, ano yung parang pinaka-concerns nyo ngayon sa maltreatment of dogs? Napakarami po pa rin po kasing mga tao na parang hindi pa rin po nila accepted that dogs are part of our lives, part of our community, na dapat po natin silang tratuhin ng tama. At kaya naman po kami sa aming pong organization, nagpapalawak po talaga kami ng kaalaman on animal welfare, compassion, and responsibility for pet owners. At ngayon po, ang unang-una po naming talagang gustong mangyari, sana po ang mga tao ay maging responsible pet owners, wag iwanan po sa kalye ang mga aso. Kasi po, ang nangyayari, pag nasa kalye, katulad po siguro ni Coffee, possible na may owner po siya dati, napabayaan na iniwanan na sa kalye. So they were exposed to risk of maltreatment, cruelty, katulad po ng kanyang na-experience. Attorney, pwede kwento mo naman yung ano. Ito yung kwento ni Lucky. Si Lucky naman po ay isang rescue naman po yan from one of our dog meat trade operations sa Pangasinan. Way back in 2018, if I'm not mistaken, ano po. Napakapayat po ni Lucky at that time. Kung makikita po ninyo yung kanyang paa, meron pa pong marks o peklat po ng kanyang ng alambre. Dahil nakatali po yan ng alambre. Alambre? Yes po. Pati po yung kanyang mukha, no, meron pa pong pekas yan. Dahil nga po nakatali, nakabusal po sila ng mga alambre. So nirescue po namin siya from one of the dog meat traders po sa Pangasinan. Dog meat trader. Dog meat trader po yung mga nangangalakal po ng mga aso para gawing pulutan. Oh, wow. Wait. It's an industry, it's a black market. It's a black market. Gaano kalawak yung ganyan? Dahil po kami ay very strong ang aming pong campaign against sa dog meat trade. Medyo bumaba na po yan kung i-compare po natin sa mga Asian countries na ating mga kapitbahay. Tayo po medyo bumaba na po dahil meron na po tayong mga batas. Nagtutuloy-tuloy po ang aming partnership with the PNP and the National Meat Inspection Service po para po mapatigil talaga, ma-raid po namin, masampahan ng demanda po at mapatigil ang dog meat trade. Pero meron pa rin. Attorney Heidi, I wanna go back dun sa sinabi mo kanina na bumupunta kayo on the ground, you go to the communities kasi may mga Pinoy na hindi pa tanggap na ang mga aso ay parte ng komunidad. Gusto ko lang maintindihan, ano kaya yung ugat nun? Bakit may ganong pag-iisip yung ilang Pilipino? Kasi po, ang para sa kanila po, aso lang yan. Aso lang yan. So, parang they're there para maging bantay. Bantay pero nakatali. Bantay pero nakakulong. So, hindi po nila na-accept na yung aso, they feel pain, that yung kanilang pong behavior, naglalaro po yan, gustong tumakbo, gusto ng attention, katulad po nito, gusto ng love. Opo, hindi po nila naintindihan yun. So pag lumapit po yung aso sa kanila, sisipain. Hindi po ba? Kailangan daw po nila ng aso, gusto mag-adapt. Pag tinanong mo kung bakit, ang sasabihin po nila sa'yo, kailangan namin ng bantay. So makikita nyo po,
may kulungan na napakaliit sa tapat ng bahay nila. Tapos iniiwan. Iniiwan, umulan, Umuulan. umaraw. Oo, nakita ko ng ganyan sa TikTok, mga pinapabayaan po nila. Naku, huwag po tayo maging ganun. Dapat minamahal natin ang mga aso. Alam mo ako kasi, dahil ako kahit takot ako sa aso, marami kami sa bahay kasi yung mga anak ko, mahal na mahal talaga nila. At napansin ko kasi, yung anak kong isa, di ba, mahiyain sa tao, pero pagdating sa animals, pagdating sa pets, mapagmahal siya kasi si Kali noon, I remember na ang pinupuntahan namin na gift giving para Ay. sa kanya, ay dati naman po sa POS. Diyan siya. So alam mo, nung namatayan din siya ng aso, nagka-parvo po, doon din namin inilaga. So I think nakakatulong din na lalo kung meron tayo, di ba kadalasan yung iba, they love buying dogs from kennels, which is also great, no? But if you also know, kunwari, sa inyo po, paano po ba kami makakatulong? Pwede po ba kaming pumunta? Kunwari, mga anak namin, gusto namin turuan din ng value, no? Ng pag-adopt. Meron po ba sa inyo, no? Yes po, ang aming pong rescue center ay nasa Capas, Tarlac, Okay. which is just 1.5 hour away from Quezon City po. At meron po kaming facility where you can go around, mingle with dogs. Kami rin po ay nagpapa-adopt on-site or online. Ano po. Kung kayo po ay bibisita sa amin, may programa po kami na pwede kayong magkaroon ng immersion na tinatawag namin. So you can walk the dogs, you can bathe the dogs. Paliguan. Yes po, Talaga. pwede kayong makipaglaro. You will have the whole kennel with you. At mababait po yung mga. So, syempre, kakahol yan sa una. But later, they will play with you. Meron na bang mga adoptive parents itong si Lucky at saka si Coffee? Opo. Si Lucky po, adopted na po siya. Wow! Ito po si... Pwede pa. Congrats! Si Opo. Coffee, pwede ba? Si Coffee, hindi pa po kasi siya ready for adoption. Kaya po, nasa akin Paano nyo siya ngayon. ma-determine kung ready na? Ready na. Physically, no, tsaka yung kanyang health, no, kung magaling na siya doon sa kanyang mga iniindang sakit, kung okay na siya na makipag-mingle sa mga tao. So sa pwede ngayon, na po nasa yun. inyo yung mga hindi pa ready? Sa akin lang po ngayon si Coffee. So ilan ang nasa, isa pa lang ang nasa inyo? Actually, may fino-foster pa po akong dalawa. But yun, paalis-alis naman po sila dahil pag may adoption po talaga naiiwan sila. Yun, and speaking of Attorney, adoption, ang huli na lang din, ano, para din makumbinsin natin yung mga kapatid natin, ano ba yung kahalaga ng adoption. At the same time, imbitahan natin sila kung sakaling gusto nilang mag-explore ng possibility na mag-adopt ng aso. Nakikiusap po ako sa ating mga manonood na please adopt, don't shop. No? Marami po kaming mga alagang aso at pusa sa aming rescue center. I-consider niyo po sila dahil sila po ay napakabait, napaka-loyal. And of course, as much as possible, we try to make sure that all these dogs are ready for adoption. Kapon na po yan, ready na po talaga sila. Meron tayong wishlist na pinapakita. Ito po ang pwede nyong i-donate sa AKF na magagamit nyo rin. Yes po. Opo. Kailangan po natin yung mga wishlist po na nakalista po dyan. dog food. Yan, Ayan. pagkain, yung mga lumang collar, mga kahit luma po, okay lang, Opo, ano? opo, Yung mga mga used na mga towels. pre-love, Opo. towels. Ayan, maganda yan. Sige, ipadala nyo lang po. Yes po. Pati po kalabasa. Ay, Uy, pati kalabasa, ayan. Ayan, ako, ang dami nating natutunan today. And I'm sure marami sa mga kapatid talaga natin excited na mag-adopt. Kaya naman po maraming salamat, Attorney Heidi Kagiwa. Thank you so much. Salamat po. At Saludo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.